Hello guys, welcome sa mga bago and welcome back sa mga subscribers. This video is about how I passed civil service exam in the Philippines for professional level pen and paper test. Let's get into the video. Ito lang yung mga ginawa ko guys. Hindi ito expert's opinion. It's all based on my experiences guys. 2023 na. So, ilang taon na nakalipas. Kung meron man akong hindi mababanggit dito or maka-cover, paki-comment down below your thoughts. So, first of all, to give you a brief background, I took this exam after graduating and I'm already working in my first company in 2018. The exam date was August 12, 2018. 4 months na ako nagtatrabaho nito. Then, for preparation, syempre pupunta ka muna sa CSC field office sa inyong province. Pag wala, hanap kayo ng malapit na province, no? Taga Aurora ako pero doon ako nagtatrabaho sa Cabanatuan. So, doon ko sa Cabanatuan pinuntahan yung field office ng civil service. Then doon ako nag-file for exam, for preparation. Kung may iba pang requirement akong hindi na mention, just comment down below to add up to the conversation. So number 1 on my list is reviewing previous actual exams. So ito yung pinakauna kong ginawa. 1 to 2 hours ako nagre-review every night after ng work, syempre. And other additional resources na makukuha nyo sa internet, join lang kayo sa mga Facebook groups ng civil service exams. Marami kayong resources na makukuha. Use the resources on the internet, guys. We are millennials and Gen Z, so dapat alam na nating maging resourceful using the technology. Number 2 on my list is stock knowledge. I think one of the key one of the key why I pass is that I have the stock knowledge kasi hindi na ako vigorous na nag-review, talaga na deep dive ng lahat ng cover ng exam. Yung mga alam ko na dati pa is stock knowledge na lang. Siguro meron ding edge. So, kapag medyo alanganin ka sa stock knowledge, I suggest you to review more hours or study more hours. If you haven't studied yet the lesson, then meron ding mga resources sa YouTube like yung mga channel ni like Maravilla. I would suggest na manood kayo ng mga tungkol sa English, mga tungkol sa grammar, mga ganun. Marami pang mga nagre-review na or mga online reviewer na libre lang at walang bayad, guys. So, use the internet wisely. Third on my list is English subject prioritization. Eto guys, sa pagre-review ko, inuna ko talaga yung English because maraming questions sa English language. Like grammar, which includes subject-verb agreement, and then error identification, yung manghuhula ka or manghuhula tuloy. I-identify mo kung ano yung mali sa sentence, which is a little harder or isa to sa mahirap, yung error identification kasi nakakalito siya. Minsan lahat tama, minsan parang lahat mali ng choices. So, choose wisely. And practice also includes vocabulary. Ito yung mga synonyms, antonyms. So, merong mga series of words na parang basta meron silang synonyms, magpag-aralan nyo yung synonyms and antonyms, guys. Reading comprehension, magbabasa ka ng isang article and hahanapin mo yung main idea ng passage. Meron din guys, logic and analogy. Ito, matututunan mo din to sa YouTube. Marami ding mga online tutors or mga vloggers na nagtututor regarding logic. And promise guys, guaranteed na malalaman mo how to answer logic questions. And number 4 on my list is math problems. Math problems are also important because there are so many questions in math. Just learn the basics such as solving word problems, fractions, decimals, and a little bit of algebra. Kasi sa algebra naman, nagamit ko yung algebra as a method of answering word problems. Ewan ko lang kung paano nyo yun pero mostly yung mga word problems parang magagamit mo nga yung algebra.
Yun nga, yung mga fractions, decimals, yung mga basic math. Review mo lang yun. And number 5 on my list is motivation and drive to pass, of course. Syempre, kailangan mo ng determination to pass. So, personally, let me share my experience. So, ang bayad kasi nun sa exam is 500. Medyo malit lang ang sahod, kaya parang yes to motivation. Basta isa ako sa nakapasa. And ang primary motivation namin is sayang naman yung 500 kung hindi kami papasa. So, yun yung nag-drive sa akin para mag-aral gabi-gabi at maipasa yung exam. Ikaw, pag magtitake ka ng exam, find an inspiration. Family, friends, loved ones, crush, food. And yeah. So, motivation to pass. Number 6 on my list, eto yung mga reminders before, during, and after the exam. Ginawa ko nun, before the exam, syempre natulog ako ng kompleto para mag-function yung brain ko. And if you can eat chocolate siguro para dark chocolate para ma-enhance ang ating pag-iisip. Nakakapag ano daw siya ng memory yung dark chocolate. And yeah, mag-prepare ka din ng tubig, ng mga extra pencil. Pagkakaalam ko pencil, gumamit ako ng pencil. Then final answer yata is pen from the word itself na method ng exam, pen and paper test. I don't really remember ano nangyari dun. Basta meron akong dalang extra pen and pencil or eraser para just in case pumalya yung gamit mo, meron kang kapalit at hindi ka mahahasel maghanap pa, okay? Kung kaya mo pa magdala ng mga extra papers for scratch, pwede naman yata yun, parang inaalaw. Pero hindi ko sure ngayon. To be sure, tanong mo na lang din sa proctor or sa civil service field office kung pwede magdala ng scratch or magtanong-tanong ka sa internet. And syempre, during the exam, eto yung mga ginawa ko. Inuna ko guys yung mga feeling ko alam ko. Iniskim ko muna yung skimming. Iniskim. Basta tiningnan ko muna yung buong exam, then inuna ko yung mga alam ko. I mean, pwede mo naman siyang anuhin. Depende sa'yo kung saan ka komportable. So, kung komportable ka na sunod-sunod and lagpasan mo na lang kapag hindi mo masyadong masolve agad para hindi siya time consuming, and then babalikan mo na lang siya after. Pwede nyo rin guys gamitin yung method na elimination siya. Halimbawa, A, B, C, D ang choices. Yung least possible answer is i-remove mo na siya sa choices. Then, pagpilian mo na lang yung malalapit hanggang sa mapunta ka sa pinakamalapit na sagot. Yun guys, eto lang naman is parang subok naman siya sa mga exams. And iwan mo yung mga complicated. Pero wag mo namang iwan lahat, baka naman wala kang masagutan. Oo. And guys, to add lang pala, kasama pala dito yung general info. Then yung naka-include yata dun yung mga environmental issues, current events, Philippine Constitution. Kailangan mo ding alam yun kasi may mga tanong dun about sa Philippine Constitution. Like, ano pagkakaiba ng Congress at ng Senate, yung mga ganun. Then, yeah, yung mga sangay ng gobyerno, mga ganun. So, magbasa ka ng Philippine Constitution. Yeah. And other applicable laws, I guess. Let's go back to the topic. Sa list ko is, after the exam, syempre, exit properly and pass your paper. Wag mong kakalimutan. Then, wag mong dadalhin yung test. Baka wala ka namang mag-grade. Parang di ka naman nag-grade 2. Joke lang. Yun lang naman. Hindi naman siya ganun ka-complicated. Just properly exit. Ako, yung ginawa ko nga is, after ko mag-exam, talagang wala lang. Parang wala akong naramdamang nervyos. Bahala na, ganun. Then, kinausap ako nung may mga kakilala ko, kinausap ako na, kamusta daw ba exam? Ganyan. Okay lang, sabi kong ganun. Yun lang naman. Just do your best sa exam and God will do the rest. Basically, yun lang yung mga ginawa ko nung nag-exam ako ng civil service. So, dapat
mag-prepare ka lang ng pera. Ang alam ko 500 pesos. Ewan ko ngayon kung magkano. Then magkita ka ng mga materials. Kung pwede kang mag-enroll sa review school, why not? Kung afford mo naman para ma-sure kang pumasa. Pero mostly marami namang free resources sa internet. Use the internet wisely, guys. We are in the era of technology, so maximize it, guys. Alright? So, yun lang naman. So, kung meron kayong mga suggestion, comments, violent reactions, comment down below, guys. Yeah, just comment your thoughts. And syempre, don't forget to subscribe if you like this video and you have learned something. Just click the like button and the subscribe button as well. And kung gusto mo ring ma-notify sa mga bago nating posts and uploads, i-click mo na rin yung bell, ring the bell para updated ka. And follow me, guys, on my social media accounts na nakalink din sa description box. So, yun lang. Sana may natutunan kayo and let me end this video, guys. Thank you so much. Bye! Bye na. Alis na.